Hello, hello, Leo Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Welcome po sa inyong August Wheel of Your Fortune reading. Ngayong araw, babasahin natin ang iba't ibang aspeto ng buhay mo from wealth, family, kalusugan, love, career, and friends. Kaya tutukan mo to. Okay? But first, ihanda mo na Leo yung isang tanong ha para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one big question, mamaya po sa ending, sasagutin natin yan. Okay, let's begin. Inhale and exhale your cards for your fortune. This is yourself. In the area of your wealth, your family, ano yung matatanggap mo this time? Ano yung sa well-being mo? Sa love life, sa career, sa iyong friendships, and sa iyong future. Naku, maganda to. So, mga mahal kong Leo, happy birthday ha sa mga nag-celebrate ngayon. Naway magkaroon kayo ng happy celebration. And please, do not skip your ads para papatuloy tayo makapag-reading ng libre para sa inyo. Okay? At the background of your cards, meron kang the Nine of Wands. Ngayong buwan na ito, kung talagang nais mong swertehin, nais mong talagang makuha yung fortune na yan, huwag kang susuko sa isang bagay. Okay? Talo ka lang kapag sumuko ka. Pero ngayon, while you're alive, while you're still breathing and able, kayang-kaya mo pa ring makuha yung bagay na yan. Basta kapag pumalya, bangon agad. Hanap ng makabagong paraan at magpatuloy ka. Because that is your special power para tunay kang manalo sa bagay na gusto mong makuha. Congrats, good luck, kayang-kaya mo yan, believe ako sa'yo. Okay? In your core energy, this is you, the Seven of Wands. Marami kang laban ngayon. Marami kang dapat patunayan, marami kang dapat na maipanalo, marami kang dapat na mapanatili sa'yo. Meron kang mga desisyon na dapat mong panindigan. Kahit pagod ka na, nahihirapan ka na, or ilang beses ka nang pumalya, ramdam ko dito yung pagnanais mo na, kaya ko pa to. Kahit ano ang kaharapin, kahit sino ang kaharap, kahit gaano kabigat or nakakasindak or nakaka-intimidate yung kaharap na yan. Sabi mo, ipaglalaban ko to. Dahil akin to. Dito ako makakabawi, dito ako aangat, dito ako magkakaroon ng pag-unlad. Kaya fight, defend what you want, defend your decision, and defend your dreams. Okay? Clarify natin. So mga Leo, ano po ba yung pangarap nyo para sa inyong sarili? Not for anybody else, but for you. Ano yung pangarap mo sa iyong sarili? Comment mo nga, i-manifest natin, maaring matupad para sa iyo. Okay? The Seven of Wands, the Strength card. Magpakatatag, no? Kahit walang ibang taong sumusuporta sa iyo, ang dapat mong suportahan, sarili mo. Ikaw dapat ang unang bibilib sa iyong sarili. Ikaw ang unang cheerleader ng sarili mo. So, kayang-kaya mo yan. Just go on, fight. Show them all na hindi ka bibigay. Patunayan mo na makakaya mo siya hanggang dulo. At the background, the Ace of Cups. Dalawa to, Ace of Cups here. Sabi dito, ihanda ang puso. Mahalin mo yan, ingatan mo yan. Ilaan mo yung pag-ibig mo dyan. Dahil kapag minamahal mo yung isang bagay, dyan ka tunay na uunlad. Okay? In the area of your wealth, kayamanan, kaperahan, you have the Four of Cups. Uy, pinapayuhan ka dito na wag mo nang i-ignore or wag mong sayangin yung isang dumarating. Parang hindi ka pa makapag-decide eh. Iniisip mo kung yan na ba yung bala ko? Yan na ba yung magpapaangat sa akin? I'm not sure. Medyo bored ka na dahil yung mga nauna mong ginawa parang walang pinatunguhan, na-disappoint ka, dismayado ka dahil parang hindi siya umayon sa plano mo. Pero sabi ko nga, do not give up. Meron ka pang chance. Meron ka pang bagong gagawin na maaring
doon ka manalo, doon ka na umunlad, doon ka na makaangat. Kaya kung ano man tong bagong bagay na ito na maaring promising pagdating sa iyong kaperahan, tignan mo lang, try mo. Huwag mo agad hindian. Panahon to para buksan ang sarili sa mga bagong bagay na magpapaangat ng kaperahan mo. Okay? Clarify natin siya. Narinig ko talaga dito, don't be choosy. Marami sa inyo medyo mapili or maselan or imbes na tignan muna, mabilis umayaw, di ba? So, tignan mo lang, malay mo yan na pala yung para sa'yo. Mga Leo, ano ba yung mga bagay na balak mong ipanalo ngayon? Sabi mo, kapag ito, nakuha ko, masayang masaya na ako. Comment below. Four of Cups, the Ace of Swords. Yes, dapat maliwanagan ang isip mo na kung ano man tong pumapasok, inaalok, dumadating, or kumakatok sa'yo, papasukin siya because ito yung maaring magpanalo sa'yo or magpabuti ng buhay mo or magpabuti ng kalusugan mo o ng life in general. No? Kailangan makita mo yung promise nito na parang, ay, halimbawa, example lang, may kumakatok sa'yo na trabaho, teaching job, pero online. Sabi mo, ay, busy na ako sa school. Baka hindi ko yan maasikaso. Pero naisip mo, ay, flexible yung time. Pwede ko siyang gawin kapag may free time lang ako. So dahil naliwanagan ka doon sa promise nitong bagong bagay na to, sabi mo, sige, try ko yan. Extra income din yan pag wala akong ginagawa sa bahay. Pwede ako mag-teaching job sa bahay lang. So kapag naliwanagan ka sa isang bagay, gaganahan ka na kunin siya. Okay? At the bottom, nakabaliktad na Tower card. Ayaw mong tanggapin dahil ayaw mo ng pagbabago. Ayaw mo ng shake up na parang okay na ako dito kahit nahihirapan ako. Ayaw ko na mag-try ng bagong bagay dahil baka lalo ko mahirapan o baka pumalya lang o baka makastress lang sa akin yan. Nahihirapan ka na nga pero ayaw mo pa mag-entertain ng changes. 'Di ba? So panahon to para baguhin. Accept the change and you need to open yourself para tunay ka makaalagwa. Okay? Importante yan. In the area of your family, para sa pamilya, meron kang the Knight of Cups. Alam mo, narinig ko dito, tama na yung pagpapanggap na walang problema. Tama na yung pag-shield mo sa iyong sarili sa tunay mong nararamdaman. Kung meron kang issue sa kapatid, sa magulang, sa mga anak, kung meron kayong mga dapat pag-usapan, pag-usapan na. Ramdam ko dito na ilabas mo na yung damdamin na yan, ilabas na yung tampo na yan, yung puot na yan, yung issue na yan, para malagpasan yung pamilya. Kailangan mo na maging totoo sa iyong nararamdaman. Hindi pwedeng forever kang nakahalok-kip-kip dyan at kinakaya lang lahat. Yung mga maling sinasabi, maling turing, mga maling akala sa'yo, no? Kailangan kumonekta ka. Open your heart para pag-usapan, para umintindi, para i-explain ang sarili. Nang sa ganon kayong pamilya ay buklod-buklod, magsama-sama for a common goal. Okay? Alam ko pagod ka na sa maraming bagay. Maaring meron kang pinapaayos na bahay at nandoon ang puso mo. At kung sinasabihan ka na napakadaming kailangan gastusan, so dapat open your heart to that. Pag-usapan ninyo para you're on the same page ng pamilya. Okay? Knight of Cups. You have the Knight of Wands. Sabi dyan ng iyong spirit guides, kung meron kang balak gawin at alam mong nandun yung passion mo at ayaw mong sayangin, ayaw mong mapunta sa iba or mawala, kausapin ng family. Tell them na, uy, ito ang gagawin ko, ito yung plano ko, ito yung nakikita kong exciting way para makaunlad na tayo, ito yung chance ko for a better life para sa ating lahat. Let's talk about this para maplansya. At the bottom, Temperance card. Panahon to para magkaroon ng harmonious relationship sa pamilya. Mag-usap-usap, open up, babaan ng pride, babaan ng ego. Hindi pwedeng pare-parehong mataas ang ihi, di ba?
So if you want something na mangyari, maging matagumpay, daanan mo yung proseso ng communication sa pamilya. Kailangan suportahan kayo sa common goal na yan para mailarga mo na. Okay? In the area of your what you will receive, you have the Seven of Cups. Meron talaga mga pinto ang nagbubukas para sa'yo. Pero kailangan ngayon, Leo, maliwanag sa isip mo kung ano ang target mo. Kasi baka mamaya yung mga nakabukas sa pintuan ay hindi talaga for you. Nagbukas lang para i-test kung ikaw ba'y bibitaw sa isang bagay na gusto mo. O ikaw ba'y bigla-bigla na lang tatakbo dun sa bagong maningning na bagay. And then you will realize na, ay, hindi ko rin pala gusto to. Babalik na lang ako sa dati. So, mahirap naman mag-touch move, di ba? Pagdating sa kapalaran, pagdating sa blessing. So, kailangan ngayon, Leo, maliwanag sa'yo, ano ba ang gusto ko? Dapat may timeline yan. Hindi pwedeng parang susuntok ka lang sa buwan or babato ka lang ng bato sa ilog and thinking na makahuli ka ng isda. Diba? So, kailangan hindi, alam mo yun, meron kang target, meron kang aim, meron kang tinutumbok, at kailangan maliwanag yan sa'yo ngayon. Okay? Clarify natin. Sabi dyan ng yung spirit guides, kapag dumating na yung kaliwanagan at sure ka na ito ang pag-focusan ko, dyan papasok yung swerte. Seven of Wands, you have the Tower card. Yes, panahon na para mag-crumble or madurog or malusaw yung mga maling bagay sa buhay. Kaya ka nalilito because umaasa ka sa iba't ibang bagay na alam mo naman na hindi yun para sa'yo. Kaya tutukan mo yung realistic na bagay sa'yo. Kung ano yung practical, kung ano yung kaya ng katawang lupa, kung ano yung kaya ng budget, doon ka tumutok para totally mayakap mo siya at magbago na yung kalituhan na yan. Okay? At the bottom, the Ten of Pentacles. Panahon na daw para unahin yung mga bagay na pang long term. Yun daw ang dapat mong piliin. Yung pang matagalan, yung sigurado, yung stable. Example, naghahangad ka ng trabaho abroad pero hindi mo alam kung alin kasi marami kang qualifications at marami kang bansang gustong puntahan. Halimbawa, alam mo na pwede ka sa Japan, sa Korea, sa London, sa Netherlands, halimbawa. Pero dahil ang daming pwede, litong-lito ka sa kung ano ba yung pag-asa ko, ano ba yung last chance ko sa isang bagay. Kaya ngayon, importanteng makita mo, ano ba yung realistic? Ano ba yung practical? Ay, practical sa akin yung Japan, kayang-kaya ng budget ko, meron akong pinsan doon, meron akong credentials para pumunta doon. So dahil nakita mo na ay, nag-zero in ako sa isang bagay, yun yung practical, yun yung realistic, doon ka pupunta. So nalusaw na yung kalituhan at handang-handa ka na sa pagbabago na dulot ang choice na yun. At alam mo na pang long term yun, di ba? Kung ano yung pipiliin mo na yan. So yan yung kakapitan mo, pang matagalan, at dyan ka at magkatagumpay. Parang ganon. No, so congratulations. In the area of your well-being, you have the King of Swords. Sinasabi dito ng yung spirit guides, Leo, na kailangan mo makita ng maliwanag yung mga bagay-bagay. Kapag meron kang dapat aksyonan. Panahon din daw to para magtanong-tanong. No? Halimbawa, hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin tungkol sa stress na yan or sa bumabagabag sa'yo. You need to find a expert. Halimbawa ay mentor, teacher, or doctor, or barangay captain na para magpapasabi sa'yo na okay lang yan, ganito gagawin mo, ganito yung action, para mapayapa ka, mapanatag ka. No? Sinasabi dito na kung meron ka bang naramdaman na mga sakit or medyo parang feeling mo hindi ito ganito dati so kumonsulta ka sa doktor, lapit sa doktor, okay? Dahil siya talaga yung magpapaliwanag sa'yo. Magpapaliwanag ng mga dapat mong gawin. Kung ikaw man ay parang nabuburyong sa bahay, nai-stress, maghanap ka ng mga activity na magpapasigla sa'yo, magbibigay sa'yo ng happiness, at kung ayaw mo laging, alam mo yun, parang stuck ka lang sa isang bagay, gusto mo laging kumikilos, no? Sa panahon to be active,
Nakita ko rin dito parang go with the nature, enjoy life, at huwag masyadong mag-focus sa kanigahan. Okay? Clarify natin. King of Swords, you have... Oops, tumilapon, dalawa. You have the Queen of Wands in reversed. Wala kang tiwala sa iyong sarili. Marami sa inyo, parang, I don't know why, ayoko sabihin to, pero meron kang kinakainisan sa iyong sarili na ang nangyayari, imbes na i-address, imbes na i-improve, nagiging bitter ka, na parang nababaling mo sa iba yung galit mo, yung inis mo, yung frustration mo. Kaya panahon to for you, Leo, na i-evaluate yung sarili. Ano ba yung mga dapat kong baguhin? Ano ba yung mga dapat kong itama? Ano ba yung mga dapat kong yakapin sa sarili ko? Minsan, ganyan ka lang talaga, di ba? Yan ang ugali mo, yan ang katawan mo, yan ang itsura mo, tanggapin mo. Because if you really love yourself, if you really accept yourself, kayang-kaya mong harapin kahit ano. Kayang-kaya mong mag-charge forward, maging active, at suungin yung magpapaligaya sa'yo. Okay? Love yourself. Accept who you are. Okay, okay, okay? At the bottom, the Three of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, surround yourself with like-minded people. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto mong maging healthy, sasama ka sa mga taong healthy din ang priority sa buhay. Yung mga mahiling mag-jogging, mag-zumba, tai chi, kung ano man yung balak mong gawin, i-surround mo yung sarili mo sa mga taong ganon din ginagawa. Para ganahan ka everyday, maramdaman mo na, ay okay naman pala ako kasi they support me. Parang ganon. Okay? In the area of your love life, meron kang the Nine of Pentacles. Alam mo, many of you, parang single parent or single ngayon at nag-focus ka sa kaperahan. Sabi mo parang aanihin ko naman ang love life kung wala akong ipon. Aanihin ko naman ang kilig-kilig kung wala akong pambili ng bigas. Kitang-kita ko dito na mas priority mo yung sarili mo, mas priority mo yung pag-unlad ng kaperahan mo, at yung para sa future. Wala ka ng time sa kilig-kilig, sobrang pagod ka na nga sa maraming bagay, di ba? So panahon to for you to focus on your finances, focus on your future, focus on your independence. Para hindi ka nakadepende sa kung kani-kanino dyan. Para hindi mo hintayin yung kanilang approval. If you have your own money, if you have your own life, you can do whatever you want. At hindi ka haharangan ng kusinong pag-ibig lang dyan. Diba? So panahon to para ibangon ang sariling kaperahan. Kung may partner ka man, kung may asawa ka man, sinasabi dito na dapat meron ka rin na para sa'yo. Hindi pwedeng umaasa ka lang sa partner mo dahil kapag ganon, ibig sabihin, siya ang hininga mo, siya ang puso mo. Na kapag wala siya, paano ka makakahinga? Kaya kailangan meron ka ng pansarili. Okay? Nine of Pentacles, the Nine of Pentacles. 9-9. Sinasabi talaga dito na 999. Kailangan i-release yung mga dapat i-release. Mga takot, anxiety, insecurity, no? Para magkaroon ng kaginhawaan sa sarili. Sabi dito, yes, independence is your power. Kung may love life ka ngayon, kailangan pina-prioritize mo rin ang sarili mo. Sariling pera, sariling freedom, sariling kaligayahan na hindi ka karag-karag lang nung love life mo, di ba? You really need to have your own para pagdating ng future, kayang-kaya mo mag-isa. Okay? At the bottom, the Three of Wands. Here, panahon na daw para sa'yo na mag-expand. Parang kailangan mo munang pagyabungin ang sarili mo to grow, to be stable, to be financially secured. Nang sa ganon, kung dumating man yung love life, at least okay ka on your own. Hindi nakadepende kay love life yung pagkatao mo o kaperahan mo, di ba? In the area of your career, meron kang the Ace of Cups. Naku, happy heart. Merong magandang papasok po para sa inyo. Meron nag-manifest sa inyo ng bagong trabaho. Good luck and congrats, may darating. Saluhin mo ito. Huwag ka masyadong kabahan. Iyong-iyo yan. Sa iba na naghahangad ng promotion or pagtaas ng sweldo, masasalo mo to. So, happy heart, happy life pagdating sa career. Meron sa inyo papasok ng bagong kontrata or bagong karera
na alam mong nandun yung passion mo, nandun yung puso mo. Kaya good luck and congrats. Maganda to. New, exciting, fulfilling heart. Talagang masayang masaya ka sa mangyayari sa career. Yan, Page of Pentacles. Meron talaga sa inyo may promotion, kaya kailangan aralin. Kailangan equipped ka with knowledge and skills. Kaya kung kailangan mag-seminar, workshop, training, pasukin mo yun para maging mahasa ka at mapangalagaan mo tong bagong posisyon or bagong biyaya. Ganon din sa iba't ibang aspeto. Kung ikaw ay may bagong negosyo na balak mong simulan, aralin mo yan, i-prioritize mo yan para alam mo yung pasikot-sikot. Kaya kung ano naman tong bagong ito, yakang-yaka yan. Basta bukas ka lang sa pag-aaral, pagkatuto at mag-improve. Okay? At the bottom, the full card, meron ka talagang i-risk na bagay ngayon. Kung ano man tong bagong bagay na to, handa kang isugal. Kasi sabi mo, time na for me to have this, time na for me to elevate my life. Kaya kung ano yung kailangan na requirement, kailangan na time management or sakripisyo or gagawin doon, I will give it para lang maituloy ko to. No? Congrats, congrats. May isa kang milestone at pagbabago at pag-unlad pagdating sa karera mo. In the area of your friendships, meron kang the 6 of Cups. Kung meron ka mang nakaaway na friendship, panahon to para magbati na, magkaunawaan na, magregaluhan na ng kabutihan sa isa't isa. Kung meron ka mang nakasamaang palad na isang kaibigan, magkikita kayo somewhere. Parang halimbawa sa mall o sa birthday yan o sa isang kalsada at wala kang choice na iwasan siya. No? You will confront na parang, huy friend, okay na tayo ha. Parang ganon. So, reach out. Reach out to that friend, communicate, and kalimutan na yung past. At magkaroon ulit kayo ng panibagong ugnayan, panibagong pundasyon ng pagkakaibigan. Huwag sukuan yung kaibigan na alam mong okay naman sa'yo at kailangan mong palagpasin na lamang yung naging problema. Nang sa ganon, manatili yung friendship na iniingatan mo din naman. Learn na magkaroon ng kababaang loob na pag-usapan yung problema at kung talagang gusto mo pang isalba yung friendship na yan, learn to really be open to that renewal ng inyong ugnayan. Okay? 6 of Cups, the 10 of Wands. Nahihirapan ka na sa mga pinipigilang emosyon na yan at para makagaan ng loob pag-usapan, para makagaan ng burden ng dinadamdam. Okay? High Priestess, sabi dito, pagkatiwalaan mo yung proseso. Minsan hindi mo alam kung ready na ba akong kausapin siya, ready na ba akong magpatawad, ready na ba akong makipag-ugnayan ulit. Pero kapag nakita mo siya, mararamdaman mo yun na parang, ay okay na pala ako. I'm just dwelling on the bigat, on the pain, on the burden, pero nung nakita mo siya, ay kaya ko na pala. Hindi na pala ako nagdadamdam. So, you will feel that at the right time. At hindi yan dapat pilitin, hindi yan dapat puwersahin, darating siya. At yun yung mga dapat mong hintayin. Okay? Ang yung future, ito yun, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have October. Meron ba kayong special occasion mga Leo pag Oktubre? Halimbawa, birthday ng anak, ng apo, ng pamangkin, ng asawa, or anniversary. Kung meron po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayo milestone pagdating ng Oktubre. You also have bad, take care, or enemies are working against you. Meron talagang mga tao na toxic sa paligid kaya kailangan talaga barikadahan na at ipaglaban mo yung para sa'yo. Okay? Another message of finger, warning you of a problem. Normal naman yan. Lagi tayo may problema. Ang importante, hindi ka susuko sa mga bagay na dapat mong ipaglaban. You have April. O mga Leo, meron ba kayong special occasion din? Kapag Abril, kung meron, this reading is for you too. Pero kung wala, asahan po ang magandang mga bagay sa Abril at saka sa Oktubre. Congrats po. Ang outcome ni Leo or future mo pagdating sa yung Wheel of Fortune, you have the Ace of Wands. New life, new beginning. Meron kang nakitang paraan. Meron kang makikitang tamang idea or plano na this time around gagana na. This time around panalo ka na. Dahil hindi ka sumuko, pinakita mo na makakahanap ako ng paraan. Ayan, dumating. At be confident, trust yourself, gawin mo to, yakapin mo to, aksyonan mo to, it will be good para sa'yo. Congratulations. Clarify natin.
The Ace of Wands, you have the Five of Swords, winning at all cost. Marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng kasawiang palad, marami ka ng disappointments in life, pero gamitin mo yun na panggatong lahat ng experience na yun para maging maalab pa yung damdamin mo na suungin yung mga bagong bagay. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, kapag meron ka ipagalaban ngayon, kaya ko to, ano man ang mangyari. Ipapanalo ko to, ano man ang mangyari. Okay? At the bottom, the Two of Pentacles. Balanced life ang kailangan mo din. If you work hard, you play hard. Huwag masyadong dibdibin para hindi ka naman ma-burn out, hindi ka mahirapan, no? One step at a time tayo. At panatilihin mong magaan, balance ang lahat para kayanin mo hanggang dulo. Okay? Kayang-kaya mo yan. So, Leo, mga birthday celebrants dyan at season mo pa rin naman to, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon, think of your one question. Inhale, and exhale, lumabas. The Ace of Wands, the King of Pentacles, and the Five of Swords. At the bottom, you have the Six of Wands. Beautiful. Alam mo, yung question mo, malaki ang pag-asa mong manalo, magtagumpay. Kaya huwag kang matakot humarap sa challenges or humarap sa ibang tao. You are the chosen one para sa bagay na yan. Kaya wag sukuan, wag itapon, wag pabayaan. You can win this. Wag ka na masyadong mag-isip pa ng kanigahan. Mag-focus ka sa gagawin mo, sa iyong sarili. Wag nang i-compare ang sarili sa iba. Focus ka lang sa positivity dahil maganda to. Ace of Wands is telling me, maganda tong pinto ang pinapasok mo. At it is very, very promising para sa'yo. Alam ko excited ka at alam mo yung promise nito, yung potential nito, ipaglaban, maging madiskarte, maging wais, no? At maging sigurista. Hindi pwedeng kikilos ka nang wala kang nakahandang plano or hindi practical, di ba? Kailangan practical yung action, realistic, matino, at sigurista pinag-isipan, no? Nang matiyak mo na tama yung andar. This is something na pang long term mo. Nakitang-kita ko dito yung para bagang malaki to eh. It can give you a good life for the future. Stable life, ika nga. So, wag sayangin yung pagkakataon, kayang-kayang ipanalo yan. Wag ka nang nega at tahakin mo yung landas for the stability para sa'yo. If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Maganda to, you will win this. I'm rooting for you. Congrats and good luck po. So, mga Leo, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August Wheel of Your Fortune. So, mainyo ang swerte this time. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you rin po, mga Leo, sa panonood yung hanggang dulo. I love you. And happy, happy, happy birthday. Thank you po for watching. See you again next time. This has been James for James Tarot PH.